Ang kwentong ito ay inihahandog ng Inside the Story PH. Ito ay hango sa mga urban legend, sabi-sabi, at katang-isip lamang. Ito ay para sa layuning magbigay ng entertainment. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar o aktwal na pangyayari ay nagkataon lamang. Magandang araw o magandang gabi po mga ka-Inside the Story PH. Sinasabing ang pinakaligtas na daan ay hindi laging ang pinakaligtas. Minsan, ang mga shortcut na nakikita natin sa mapa ay mga bitag na sadyang inilatag para sa mga hindi taga rito. Ngayong gabi, samahan ninyo ako sa isang mahaba at madugong paglalakbay. Isang kwento na magtuturo sa inyo na huwag basta-basta magtitiwala sa isang signboard. Si Alex kasama sina Kim, Marco at Jojo ay galing sa isang masayang reunion. Dahil pagod na, nagpasya silang dumaan sa isang lumang kalsada. Ngunit habang palayo sila sa kabihasnan, ang semento ay napalitan ng putik at ang mga ilaw ay napalitan ng naglalakihang puno ng balete at kawayan. Nagulat ang magkakaibigan nang biglang huminto ang sasakyan. Nagtataka si Alex kung bakit sila tumigil, kaya agad na bumaba si Marco. Nanlumo si Marco nang makita niyang sabog ang dalawang gulong sa likod. Pero hindi ito basta flat. May mga improvised na pako sa gitna ng daan. Sa paligid nila, ang katahimikan ay nakakabingi. Habang sinusubukan nilang maghanap ng signal, napansin ni Kim ang isang anino sa di kalayuan. Isang matangkad at kuba na figura, may bit-bit na mahabang kalawit. Akala nila ay isang magsasaka lang ito, kaya lumapit si Jojo. Tinawag ni Jojo ang lalaki at nakiusap kung maaari silang mahiraman ng telepono o kung may extra silang gulong. Hindi sumagot ang lalaki. Dahan-dahan itong humarap at doon nagsimula ang kanilang bangungot. Ang mukha ng lalaki ay tila tinunaw ng apoy, walang ilong at ang isang mata ay nakalawit. Sa isang mabilis na galaw, iwinasiwas nito ang kalawit. Isang malakas na tunog ng paglaslas ang narinig kasabay ng sigaw ng sakit ni Jojo. Doon na nagpulasan ang magkakaibigan. Iniwan nila ang sasakyan at tumakbo papasok sa masukal na gubat. Hindi nila alam na ang bawat hakbang nila ay patungo sa gitna ng hunting grounds ng pamilyang hindi kumakain ng kanin kundi ng tao. Dito natin makikita ang tindi ng takot. Habang tumatakbo sina Alex, Kim at Marco, naririnig nila ang mga sipol mula sa iba't ibang direksyon. Nag-uusap ang mga killers gamit ang mga huni ng ibon na hindi natural pakinggan. Ang bawat kaluskos ng dahon ay tila babala na malapit na silang maabutan. Nakarating sila sa isang lumang kamalig sa gitna ng gubat. Akala nila ay ligtas na sila pero lalong bumaliktad ang sikmura ni Alex nang makita niya ang loob nito. Nakasabit ang mga damit ng mga nawawalang turista sa mga nakaraang taon. May mga garapon na naglalaman ng mga bahagi ng katawan na hindi maipaliwanag. At sa gitna ng kamalig, naroon ang isang mesa na puno ng mga kalawit, itak at lagari. Nagtago sila sa ilalim ng mga lumang gamit nang marinig nila ang pagpasok ng isa sa mga killers. Ramdam nila ang panginginig ng bawat isa habang ang anino ng killer ay dahan-dahang gumagalaw sa loob ng kamalig. Sa bawat yabag, tila tumitigil ang tibok ng kanilang puso. Sa huling bahagi ng ating kwento, tanging si Alex na lang ang natira. Duguan, pagod at puno ng galit. Na-corner siya sa dulo ng isang bangin habang ang tatlong killers, ang kuba, ang lalaking may maskarang balat at ang isa pang may bit-bit na lagari ay dahan-dahang lumalapit.
Umiiyak na nagtanong si Alex kung bakit nila ito ginagawa sa kanila, pero ang tanging sagot ng mga ito ay isang nakakangilong tawa. Sa huling sandali, bago siya tagaan ng itak, napagtanto ni Alex na ang signboard na shortcut ay sadyang inilalagay doon gabi-gabi para maghanap ng bagong supply. Dito nagtatapos ang kwento ng kanilang biyahe. Isang babala sa inyong lahat, mga ka-Inside the Story PH. Kapag nasa biyahe kayo at tila masyadong madilim at liblib ang dinadaanan nyo, huwag mahiyang bumalik. Mas mabuti nang malate sa uwi kaysa hindi na makauwi kailanman. Maraming salamat sa inyong panunood, mga ka-Inside the Story PH. Nais naming ipaalala na ang lahat ng kwentong inyong narinig ay hango sa mga urban legend lamang. Ang layunin ng Inside the Story PH ay maghatid ng misteryo at kilabot, ngunit ang bawat kwento ay dapat ituring na sining at libangan lamang. Ingat kayo palagi.